And may nakikita po ba kayong pananagutan ng mga opisyal na nakapangalan po sa mga dokumento? At are you prepared? Handa po ba kayong isiwalat ito, yung kanilang mga pagkakakilanlan sa tamang panahon? Ang tingin ko tamang proseso ay hayaan natin muna si DPWH na magpaliwanag ng file na ito kasi baka kung manggagaling sa akin sasabihin naman ng iba, hindi naman yan totoo. Pero sinasabi ko po, galing talaga ito sa DPWH at sila po ang pwedeng magpaliwanag nito. Why do you think po there's a need po na kailangan DPWH po ang magsabi po sa inyo kung ilalabas itong dokumento nito? Because of course, ang publiko ay gustong-gusto na po makita kung ano po ba itong dokumento na ito. Oh, well, ilan po ang sagot. Una, pakinggan natin ang sagot ng DPWH muna. Pero kung sila po ay nagbigay sa akin ng dokumentong ito, parang courtesy lang din na hayaan ko sila muna na sila maglabas nito. Pero dagdagan ko din na marami kasi ang ayaw na lumabas ito at para magiging katanggap-tanggap ang paglabas nito, mas mabuti kung si DPWH at hindi ako yung maglabas para kung may question, bakit nilabas, si DPWH na lang po ang tanungin. But I was wondering, I'm curious kung meron bang, let's say, mga tao na tumatawag sa inyo o nagsisend in ng Opo. fillers na Opo. wag ilabas ito or kunin, bayaran. Go ahead, Kong. Tama po ang tanong nyo. At ako po ay nasa kongreso ngayon at lahat po ng mga kasamahan ko dito, sorry, not to say lahat, hindi naman lahat nakausap ko. Pero lahat ng mga nakakausap ko tungkol dito, ayaw nilang ilabas ko ang listahan ito. And itong mga nakakausap mo tungkol dito na ayaw nilang ilabas itong listahan nito, nandun din ba yung mga pangalan nila dito sa dokumentong hawak po ninyo? Aminin lang po natin, lahat po ay binibigyan ng alokasyon sa DPWH. Kaya lahat naman po ay nagsasubmit din ng mga projects. Kung hindi nila ginagamit ang kanilang alokasyon, baka may iba pang mga gagamit ng kanilang alokasyon kasi nandyan na rin po yung pondo eh. When they say ayaw, as in harapan po sinasabi sa inyo na wag mo nang ilabas ito, ganun? Paano po? Binanggit ko po sa inyo kanina na September 4 pa lang, alam na kami na nasa akin ang listahang ito dahil ibinigay sa akin ang listahang ito, kumalat na kay Leandro ang listahang ito at marami nang nakiusap na huwag ilabas. And when you got this document, meron po bang nabanggit sa inyo si former Yusek Cabral na natatakot po siya, may banta sa kanyang buhay, or meron po bang ganon? Nakakatakot po talaga ang dokumentong ito. At I think isa sa mga lost opportunities over the past few months is hindi pinotektahan si Yusek Cabral at hindi din na-take advantage ang kanyang kaalaman na maging state witness dahil dapat ever since naisip natin na siya ang susi para malaman ang katotohanan sa DPWH investigations. Noong November pa lang po, sinasabi ko na mas aming alam po si Yusek Cabral kaysa sa ibang mga opisyal ng DPWH. At sana simula ngayon, protektahan natin lahat ng mga staff ng DPWH, kabilang po ang staff ng planning services na dating opisina ni Yusek Cabral. Having said that, who do you think is the most responsible in this and kumbaga na sa pagprotekta dapat kay Yusek Cabral? Sa nagkulang, sino? Marami naman pong mga ahensya ng gobyerno ang in charge of protecting witnesses at sana lang naagapan natin. Pero sa tingin ko, simula ngayon, mas aagapan na natin ang proteksyon ng mga witnesses sa DPWH. And ayon po sa inyo, si former Yusek Cabral ang gumagawa ng budget, no? Pero ang tanong po ay kung sino ang nagbibigay ng instructions. Meron po bang ganun lumalabas base po sa mga handwritten notes at records sa files na hawak po ninyo? Yes, sa file po, may column on handwritten instructions na karamihan ng mga instructions nakalagay from SMB. Kaya Ano si po yung SMB, SMB para po sa kaalaman ng ating mga audience? Secretary Manny Bonoan. Pero kung sino nagbigay naman ng mga request kay SMB, hindi natin alam. Kaya maganda sana na ang DPWH ang magpaliwanag ng lahat ng mga datos sa listahang ito dahil we can only judge things literally, but there's of course more context that can be given to each of the items in the